So hello guys, so let's go naman sa Venezuela country. So, ang Venezuela country ay isang bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Timog Amerika. Kilala ito sa pagkakaroon ng pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, na siyang pangunahing pinagmumulan ng yaman ng bansa. Ang ekonomiya ng Venezuela ay lubos na umaasas sa langis. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, nakaranas ito ng matinding krisis sa ekonomiya, kabilang ang hyperinflations, kakulangan sa pagkain at gamot, at malawakang paghihirap. Para naman sa acronym ng Venezuela, ito ay ang Bolivarian Republic of Venezuela. Sa tagline naman ang Jose Federation, which means God and Federation. Sa madaling salita, ang Jose Federation ay nagpapakita ng dalawang pangunahing haligi ng pagkakakilanlan ng Venezuela. Ang kanilang malalim na pananampalataya at ang kanilang kasaysayang pakikipaglaban para sa isang federal na estruktura ng pamahalaan na nagbibigay kapangyarihan sa mga rehiyon. Para naman sa kanilang kapital ay ang Caracas. Para naman sa flag ng Venezuela, ay may tatlong pahalang na kulay na dilaw, bughaw at ang pula. Sa dilaw na nasa itaas, sumisimbolo sa kasaganahan, lalo na sa ginto at yamang lupa ng bansa, pati na rin sa araw bilang pinagmumulan ng liwanag. Sa gitna naman na bughaw ay kumakatawan sa karagatang Atlantiko na naghihiwalay sa Venezuela mula sa Espanya at sa mga ilog na dumadaloy sa bansa. At para naman sa huli, na kulay pula na nasa ibaba, nirepresenta nito ang dugong ibinubuhat ng mga bayani para makamit ang kalayaan mula sa pananakop. Sa gitna ng kulay bughaw ay may 8 bituin na nakahugis sa isang arko. Ang mga bituin ito ay sumisimbolo sa 8 probinsya na orihinal na lumagdas sa Venezuelan Declaration of Independence. Narito ang Caracas, Cumana, Barcelona, Barinas, Merida, Trujillo, Margarita at ang Ghana. Ang ika-8 bituin, ang Ghana, ay idinagdag noong 2006 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Hugo Chavez bilang paggunita sa orihinal na kautusan ni Simon Bolivar. So natapat na para sa flag ng Venezuela, ngayon naman ay sa currency ng Venezuela. Ito ay ang Bolivar Soberano, BES or BES. Language naman ng Venezuela ay Spanish. Para naman sa religion ng Venezuela ay Christianity. At sa major career ng Venezuela ay ang Candiaza. So dadap naman tayo para sa Venezuelan cuisine. Una na dito ang sopa de mondongo. Isang masustansya at malinamnam na soup. So, isa itong masarap, malinamnam at sustansyang sabaw ng Venezuela. Na pangunahing sangkap ay linis na tiyan ng baka o yung mondongo na niluto kasama ang iba't ibang gulay at pampalasa. Para naman sa pangalawang food ng Venezuela ay nandito ang Pabellon Criollo, ang pamansang ulam ng Venezuela. Isa itong masarap at kumpletong pagkain na sumasalamin sa kasaysayan at iba't ibang kultura ng kanilang bansa. And lastly, ang maharete, isang matamis at palilamnam na Venezuelan dessert. Ang maharete ay isang traditional at sikat na dessert o panghimagas mula sa Venezuela. Karaniwan itong inihahanda tuwing Semana Santa, ngunit maaari rin itong gawin at kainin anumang oras ng taon. Ngayon naman, dadapo naman tayo para sa tourist destination ng Venezuela. Ano nga bang mga sikat? Unahin na natin ang Thundering Angel Falls, ang pinakalakas na talon sa mundo ng Venezuela. Ang Angel Falls o Salto Angel sa Castilla ay isang napakagandang tourist destination sa Venezuela at kilala bilang pinakamataas na talon sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Canayman National Park sa estado ng Bolivar, Timog Silangang, Venezuela. So dumapo naman tayo para sa pangalawa nating destinasyon,
Ngayon, pumunta tayo sa Los Roques Archipelago National Park, isa sa pinakamagandang destinasyon ng turismo sa Venezuela, na matatagpuan sa Caribbean Sea, mga 128 kilometro sa hilaga ng baybayin ng Venezuela. Idinaraka itong pambansang parke noong 1972 upang protektahan ang napakayamang kalikasan nito. At ang huli naman ay ang Los Llanos at ang Canayman National Park. Para naman sa Los Llanos, nag-aalok ito ng wildfire adventure at cultural immersions, habang ang Canayman National Park naman ay nagtatampok ng world-class natural beauty, lalo na ang iconic na Angel Falls. Natapos na tayo sa tourist destination ng Venezuela. Ngayon naman sa festival. Ang una nating festival ay ang Carnival, isa sa pinakamahalaga at pinakamakulay na pista sa Venezuela. Katulad ng Carnival sa ibang bansa, sa Latin America at Caribbean, ito ay pinagdiriwang bago magsimula ang Quaresma, na isang panahon ng pag-aayuno at pagninilay sa tradisyong Kristiyano. Kaya, ang Carnival ay isang huling hirit ng pagdiriwang, kasayahan at pagpapaksya bago ang mas tahimik na panahon ng Quaresma. Sa pangalawa namang festival ay ang Feast of the Candle o ang Fiesta de la Candelaria. Sa Venezuela ay isang taunang pagdiriwang tuwing Pebrero 2 na nagpapakita ng malalim na pananampalatayang Katoliko, kung saan ang pagdadala ng mga kandila ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo at pinagsasama-sama ang reliyosong debosyon sa masiglang kultura ng selebrasyon. At ngayon naman, dadapo naman tayo sa kauli-ulihang presentasyon para sa Venezuela country. Culture of Venezuela. It is a blend of Spanish, African, and indigenous influences. It's known for its rich literacy and musical traditions and its many festivals. And that is for the Venezuela country.